Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Attorney E. And ako si Doc D. Dito Dito sa sa Usapang Usapang Ed. Ed. Season Season 2. 2. Yan. Nagsabay tayo ha. Oo, kasi mukhang nakatulog ka. Nakatulog Na ako. maayos, Kayo kaya, kayo. mataas ang energy mo. Hindi mo Oo. nakalimutan ang season 2. Okay. Oo. Talagang Season 2 energy. So Oh, it's kamusta? August 10 Doc? and it's a very rainy Monday. Actually, rainy weekend. Yes. We had Parang monsoon. oo, parang ilang araw na, no? Pang limang araw na yata ito na muulan, ano? Tuloy-tuloy. But of course, andito pa rin tayo Ah, sa Usapang Ed, no? Para sa inyong lahat. right. Oh, so kamusta? Binibining Oo. Doris. Ang lagi ko sinasabi, alam mo, kaya natutuwa ako sa beauty of technology yan. I mean, 2 days ago lang naman natin dinicide, no? Na Yes. mag-Zoom na lang tayo. Or was it just yesterday, no? Yung guest natin, alam niya, na we thought we'll push through with in person. But, this is more convenient, obviously, without compromising the Safety. substance, no? Of course, our safety and the substance of what we will be discussing. Yes. Anong O ginawa teka. natin today? Dami nating ginawa today, miskin na umuulan. Oo nga eh. Ako actually, nag-online ko lecture para sa UST College of Science, yung UST Santa Rosa. Dapat pupunta rin ako doon eh. Was actually looking forward to go there. Eh kaya lang nga, kinancel na rin nila dahil nga malakas ang ulan. But we did it via Zoom. So okay naman. Kanina yan, 1 to 3 p.m. So, and UST. Nandun ako sa UST kanina, although virtually. Ikaw, kamusta? It's Asan ka okay. ngayon? Oo, I was at the Manila Polo Club. There was an invitation from Stratbase, ADR. Stratbase has also been one of our consultants, so when we want to understand Mm. the political landscape, no? So, Yeah. ang guest nila is US Undersecretary of Defense, Elbridge Colby, Undersecretary Elbridge Colby. Very, very, very interesting Mm. discussion on the obviously, total Mm. ito ay tungkol sa ating pagiging makabayan, makabansa, no, because it's buwan ng wika, tungkol sa issue rin na ng West Philippine Sea. Yeah. Oo. So in person yan. Kanina, nandun ka sa Yes, Manila Polo oo. Club. Yes, oo. But after that, several meetings, may lumabas na, no, na at ilalabas na to ng PAC, no, very soon. Yung pinag-uusapan natin, Era, about the income Mm. cap ng mga bagong ng mga GASPE grantees. Oh, okay. Decide ng DepEd tungkol dyan sa mga households na more than 5 para Mm. mai-accept natin yung income cap for incoming grantees. So good news Oh, yan. We that's will, good, ha? That's yeah. good news. Pero marami pa ako sasabihin sa'yo, wag na dito sa forum. Okay, okay. Mga kailangan pa natin pag-usapan. Mm. Okay. O, teka. So, last week, ang pinag-usapan natin ay puro about education because we talked about SONA and not so much discussion, no, during the SONA about education. So, tayo na lang ang nag-usap about issues on education. Wala tayong guest, no, last week. So, yung mga kung hindi po ninyo napanood yung episode na yan, you can still catch it, no, sa ating Facebook page, Spotify, and YouTube. So, but today, anong topic natin, Doc D? Oh, of course, it's August. So nandito tayo ngayon sa buwan ng wika, no? Kasi nakikita naman natin na, well, every year we celebrate this. Pero parang ang daming dapat gawin, no, tungkol dito Yes. sa usapin ng sa ating sariling wika. And then Oo. especially in the era of AI, for example, Yes. when in the era of, well, not era, but in EDCOM 2's findings, no, on learning loss, and our students are not proficient even while they're exiting at grade 12. Para Mm. kami sagot itong guest natin ngayon. Kasi Oo. galing ito sa Royal and Pontifical Oo. University. So malamang may maisasagot ito. Siyempre, tumasyan yan eh. Ah, O sige, introduce na natin. Do the honors, Doc D, yes. of introducing our guest for tonight. Okay, so we're very, very privileged to have with us tonight. Siya ho ngayon ay currently college secretary, no, sa College of Education ng University of Santo Tomas, no. Siguro masabi ko lang na I think hindi ko nasabi to kanina sa kanya, no, when we were talking about very Mm. quickly. Assistant professor din siya sa UST Mm. College of Education.
ang mother ko ay inyong alumna sa UST College of Education. So talagang basta UST College of Ed, my mom is very proud, a very proud alumna. So our guest also, well, very important, graduated magna cum laude with a Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, also in UST. Nakakatuwa to. Ako tuwa ako sa mga major in Filipino, sa totoo lang. Kasi ang continue na. Ano na to, parang pa-extinct na sila. Earned a Master of Arts in Araling Filipino, Language, Culture, and Media from De La Salle University. And right now, a PhD candidate in Araling Filipino, Language, Culture, and Media at De La Salle University. So para samahan tayo dito sa deep dive, usapang wikang Filipino, we're very happy to have with us soon to be Dr. Alvin Ringo Reyes. Magandang gabi po, Welcome. Attorney Erap and Dr. Doris. Maligayang buwan ng wika. Nahiya naman ako sa suot natin Oo nga, parang underdress tayo bigla. Hindi Bumati ka naman sa mga iyong mga fans dito sa hindi mo ba sila pinapanood? May mga kasamahan po ako nanonood sa Departamento ng Filipino ng UST. Nakakatawa. Tama ba ako sa sense ko na parang pakonti ng pakonti ang mga major sa wikang Filipino? Yun din actually ang akala ko, no? Kasi nitong huli ay naglabas ng priority programs ang Teacher Education Council para sa kanilang mga scholarships. At of course, ang suporta ay unang ibinibigay sa mga program na kailangan nating paramihin. At isa sa mga specialization na binigyan ay yung values education. Pero hindi ang Filipino. So I thought kailangan yung pagpaparami. Only to find na sa mga state university pala natin ay may isang buong section, minsan dalawang buong section ang nagpapakadalubhasa sa Filipino. Pero sa private siguro medyo konti. Halimbawa sa amin sa UST, parang per section nasa 3 o 5 yung kumukuha. Anong dahilan yan? Oo. Tama ka, Doris. Magandang tanong yun. Pero anong dahilan yan, Sir Alvin? Bakit parang pakonti ng pakonti, lalo na sa private sector, yung kumukuha niyan? Siyempre, ang unang factor dyan ay yung competition sa pagitan ng free versus may tuition. Of course, if you will get the same quality of being trained to be a Filipino major sa isang state university, ay mas doon nila ito ipupursige siguro kumpara sa mga HEI na may kamahalan ang tuition fee. Pero sa private, siguro sila ay nauunahan ng psychology o ng takot na naku, parang pababa o pawala na ng pawala ang curriculum sa Pilipino. Una ay inalis ito sa higher education. Sumunod sa senior high, parang natapyas na din. At baka sa hinaharap, pati sa ibang levels ng basic ed ay matanggal na. Meron pa kaya tayong bukas kapag ito ang specialization na ating pinili? Baka may ganun silang pangamba. Si Alvin, ang sagot niya parang tula. Pero, alam mo, so that bothers you, no? As the community of educators who are majors in Filipino. Yes, nakakabahala yan. Kasi, syempre, anumang espesyalisasyon na ating kinukuha, hopefully ay nakaangkla ito sa kaakuhan natin or kung sino tayo bilang mga Pilipino para talagang ma-optimize natin kung anumang kapakinabangan ang meron yan para sa ating mga mamamayan. So kung nababawasan yung mga nag-iisip mula sa loob at para sa loob, ay baka dumating ang panahon na ibang mga interes na yung ating tinutugunan sa ating mga ginagawa sa buhay. Bukod dun sa pagtuturo, no? Ano pang career path? Ano pang or in the academe, ano ba ang career path ng isang nag-specialize sa wikang Filipino? Marami, no? Una, siguro pinipili nila yung ibang specialization kasi iniisip nila, mas marami tong oportunidad, especially globally. Halimbawa, kung gusto kong magturo sa mga bansa na may tinatawag na assistant language teacher, pwede silang kumuha siguro ng English bilang specialization. Halimbawa sa Japan, napaka-robust nung tinatawag na JET o Japan Exchange
teacher program na may isang primary instructor or yung talagang guro at merong mga assistant language teachers na tumutulong sa kanya. And of course, sa science, sa math, kapag nagpakadalubhasa sa STEM ay pwedeng maging guro abroad. Pero actually sa ngayon, at parami na ng parami ang mga universidad at bansa na nagtuturo ng Filipino bilang isang heritage language kung tawagin. Halimbawa sa Canada nga ngayon ay napakataas ng demand sa pagtuturo ng Filipino sa partikular na mga estado dahil isa na to sa mga prescribed na heritage language na dapat ituro dahil nga mataas ang concentration ng mga Filipino migrants or Filipino in diaspora doon. At sa iba pang mga universidad, katulad na lang ng Harvard, ay meron na ring kurso na sa pagtuturo ng Filipino. Of course, primarily, aside from being a teacher, dito man sa Pilipinas o abroad, ay pwede rin nating pasukan ng anuman na may wika at merong panitikan. Halimbawa, pwede tayong maging tagasalin. Lahat ng kinokonsume natin ngayon sa media, era na ito ng online streaming. So, natural lang na yung pinapanood natin sa mga online streaming platforms ay may option para sa subtitle in Filipino or dubbing in Filipino. Ang tao sa likod niyan ay kami, ang mga nagpakadalubhasa sa Filipino. Siyempre, sa mga iba't ibang institusyon na may kailangan ng interpreter or halimbawa as a lawyer, di ba? Merong mga court interpreters na tinatawag at diyan nga medyo kulang pa ang pagsasanay sa Filipino kasi minsan ayon sa mga pagsusuri ng forensic linguists, no, may mga nasasakdal na pagkakaitan ng hustisya kasi minsan ang stenographer hindi niya alam kung paano isalin pa Ingles yung mga pagsaksi na nasa Filipino. Inundayan ng saksak ang sinabi nung saksi pero hindi niya alam kung ano ba to sa Ingles, tinype na lang niya. Pointed the knife to the victim. At syempre yung hatol nun, maiiba na. Pwedeng may ma-deprive ng hustisya kung itinutok lang versus itinutok lang ang patalim versus inundayan ng saksak. So, yan ang mga tagasalin, mga interpreter. Malaking sektor din yan ng mga nagpapakadalubhasa sa Filipino. Mga copy readers, editors, sometimes even journalists. May mga mamamahayag din na nagmula sa Filipino ang espesyalisasyon. Very eye-opening yon, no? Kasi usually akala very limited yung career opportunities, no, ng mga Filipino majors. Ang tanong ko, organized ba kayo? May organization ba ng mga mga teacher? What do you call yourselves? Majors in Filipino? Anong pangalan ng Siguro universally, pwede nating tawagin mga guro sa Filipino. Guro sa Filipino. So anong pangalan ng inyong organization? Maraming organisasyon at pambansa ang lawak. Halimbawa, ang kinabibilangan ko ay ang Pambansang Samahan sa Linguistika at Literaturang Filipino o PSLLF. Meron ding yung halimbawa yung pasado para naman sa mga nagsusuri ng pelikula. Merong patas para naman sa mga tagasalin sa Filipino at iba pang mga organisasyon. Alam mo, Doc, well, sabi mo nga, maganda, no? Nakaka-inspire yung sinabi mo na parami ang mga bansa na gumagamit nga ng wikang Filipino. Medyo bumabaloktot tuloy yung Filipino ko, napipressure ako kay Sir. Na-offer na siya as a heritage Offer na siya. language. Oo, as a heritage language. Oo, pero nakakalungkot na dito sa atin, sabi mo nga kanina, parang pababa naman ng pababa yung requirement. At nung sinabi mo na maraming paggagamitan, maraming trabaho, katulad ng pagsasalin sa korte, sa mga pelikula, pero kung isipin mo, dapat mas marami pa talagang gamit, ano? Parang ngayon hindi na masyadong nagagamit talaga yung wikang Filipino. I admit, katulad nga nun, pati sa courts, ang aming rules of court ay nasa English pa rin. No? Hindi lamang yung interpreters, kundi talagang rules. Minsan, hindi nga magkaintindihan sa pag-interpret yung mga abogado. Pero maisip po minsan, sana sa Filipino sila nagtatalo. No? So, but among other things and other areas. So, okay. But ngayon, ang usapan natin is AI. No? Pero
Pero bago yun, attorney, Bago yun. Oh, yeah, sabi yeah, niya sorry. si Ringo, no? Mm-mm. Do we call you Alvin or Ringo? Mas unique siguro ang Ringo. Ringo. Siyempre, hindi yun ang tanong ko, ha? Parang Beatles eh. Okay, Beatles. oo nga. Hula ko, pinangalan to kay Ringo Ringo Starr. Starr ba to? Yun Ringo. din ang akala ko, pero parang hindi Oh, naman. sino daw? Sige, Ringo. original ang daddy mo at mommy mo. Ang sa akin na, kasi parang, okay, ito ha, nung nagtuturo din ako sa high school, parang ang pagpakiramdam ng mga bata, napakahirap, di ba, ng pagkakaturo ng Filipino, na hindi naman yon ang kanilang conversational na Correct. Filipino. Parang may ganun akong nakukuhang feedback noon. Mga anak ko, yan din ang sinasabi, Doc D. Mm-mm. Oo. So, Napaka-ironic nga nun, ano? Kasi likas lang o natural lang naman ang Filipino. Kaya lang nagiging mahirap ito pag, halimbawa, pag inugat natin yung tinatawag na development ng L1 o ng first language. Siyempre, kung mula pagkabata, ang tunog na ating naririnig ay banyaga. Halimbawa, yung pamangkin ko ngayon ano, na 2 taon ay si Miss Rachel ang laging pinanonood. Kaya yung pag-develop ng kanyang theoretical, yung tinatawag nating language acquisition device o yung mga wika na nabubuo sa kanyang kamalayan batay sa nasasagap ng kanyang tenga, hindi lang sa media, kundi kahit sa mga taong kumakausap sa kanya. Kunwari, yung mga magulang, minsan kahit hindi naman, dati inakala natin, ay, mayaman siguro kayo, kaya English speaking kayo sa bahay. Pero ngayon makikita natin kahit ang mga karaniwang mamamayan, minsan ay may pagtatangka na sa Ingles unang i-expose yung kanilang mga anak. Siyempre, pagka yan na yung L1 na nade-develop o mother tongue na nade-develop sa bata, kahit yung simpleng mga konversasyon later on ay foreign na sa kanilang pandinig at nagiging ika nga mahirap. When in fact, hindi dapat ganun ang kaso kung sa simula pa lang ay balanse na ang exposure sa kanya sa mga wika. Kung gusto natin siyang turuan ng Ingles, pwede naman itong kasabay ng Filipino o pwedeng mauna ang Filipino at Ingles yung sumunod para natural itong nade-develop sa kanila. Kasi sa maniwala kayo, sa amin sa UST, no, meron pang mga first year college na. So, 18 taon na ito. At nagpapalipat pa sa special Filipino class. At mga Pilipino ito ha. So, tatanungin ko, nung ako ay naging chair dati ng Department of Filipino, kasi pag sinabing special Filipino class, ang pwede lang talaga dyan by default ay yung mga banyaga. So, unang requirement dyan ay yung foreign passport, ipapakita mo. Pero ito ay mga Pilipino sa itsura, sa nationality, at itatanong ko, o bakit ka lilipat sa special Filipino class? Ang tinuturo dun yung paano bumati ng magandang umaga, paano magpasalamat, very fundamental or basic. Eh kasi po mula pagkabata, of course in English, no? Mula pagkabata daw ay hindi daw talaga sila nakakapakinig at nakakapagsalita sa Filipino. Kung may transaction man sila na kailangan gawin, kunwari may bibilhin, may intermediary, kunwari ang kanilang yaya, ang kanilang driver, ang siya makikipag-usap. So, masyadong sheltered yung mga bata at hindi sila natural na nakaka-develop ng kanilang wika sa isang natural environment na napaka-fertile sana para matutuhan nila ito. Alam mo, Ringo, yung yung sinabi ni Doris kanina, yun, madalas ko rin marinig yun, na parang hindi nga conversational. Ang ibig sabihin, bukod sa madalang gamitin, dahil nga kadalasan na English yung ginagamit, kapag nagtagalog pa tayo, pag gumamit tayo ng wikang Filipino, hindi na yung ganun kalalim. So yung tinuturo sa school, parang yun ang ganun ang dating sa mga bata. Masyadong malalim. So hindi mo naman gagamitin yun sa ordinary conversation. That's number one. Tapos, pangalawa, yung may impression dati na parang magaling ka, matalino ka kapag English ka ang gamit mo, no? Or mas polished yung pagsasalita mo. So, yan ba ay nakakadagdag din sa pagbabangan ng paggamit ng wikang Pilipino? Yan ba ay may katotohanan ba yung mga sinasabi na parang hindi daw tayo proud sa sarili nating wika because of these factors? Ano sa palagay Yes, mo? yung una, sa unang nabanggit kung Hmm. napakahirap ba talaga itong pag-aralan. Of course, isa sa mga unang katangian ng wika ay yung pagiging developmental nito. Ito ay patuloy na nag-e-evolve. So, yung hirap siguro ay nandun sa ilang mga panitikan
na Mm. prescribed pag-aralan which were written more than a century ago. Mm. Halimbawa, ang Florante at Laura ay prescribed o mandated ito na pag-aralan bilang isa sa mga classics sa high school. At syempre ang wika nito ay higit 100 taon na ang nakakalipas at hindi na ang wika sa kasalukuyan. So may Mm. mga ganun sigurong reklamo. O di kaya yung mga araling pangwika dati na talagang sinasaulo natin kung anong uri ito ng mga parts of speech o bahagi ng pananalita. Halimbawa, sasabihin natin, ay yan ay panghalip pamatlig. Ay ito ay pang-abay na pamaraan. Na baka Mm. pag narinig ngayon ay hindi na alam masyado ng mga bata na yun pala ang tawag sa ganun o sa ganyan. Mm. So, in fairness naman may pagtatangka na ang curriculum ngayon na mas maging na sumabay sa pagbabago ng panahon. So, medyo mas nare-reduce na yung highly linguistic na Mm. mga paksa katulad nun at mas nagiging communicative na kung tawagin o kung paano ito effectively nagagamit sa iba't ibang konteksto. Kaya siguro yung yamot na yun na nararamdaman ng iba na masyado namang structural or linguistic ang Mm. approach natin sa pag-aaral ng wika ay medyo mas na-address na sa basic education. Pero Mm. syempre yung mga literatures or classics na ma medyo iba na ang wika kasi wika pa ito ng dating panahon, yan ay nasa pagkamalikain na siguro ng mga teacher kasi kailangan din nating gawing holistic yung pagtuturo eh. While habang inaagapayan natin yung mga bata sa mabisang paggamit ng wika sa modernong panahon, Mm. kailangan pa din natin silang maiangkla sa Mm. mga canonical na halimbawa ng panitikan na naisulat sa wika ng dati para magkaroon sila ng holistic na pagpapahalaga o appreciation sa tuloy-tuloy na pagbabago ng kanilang wika. So Mm. yun. Eh And then paano yung naman yung ano, yung sa English nga, yung paggamit ng English parang preferred ano siya. Iba yung dating pag Parang English kay parang mas elegant, ganyan, mas elegant, poetic. matalino, Ah, Miss well, smart, isa di ba? yan sa mga Yung ng impression, di ba, parang, of course, hindi naman yan accurate, pero syempre minsan yes. ginajudge agad yung, iba kasi magaling mag-English at yung balubaluktutan English ay hindi magaling. Yung, Isa how yan sa does it mga contribute? Oo. personal biases na matagal na panahon nang tinatangkang ituwid ng mga Filipino teacher kasi nga dahil sa kaisipang kolonyal natin mula pa nung panahon ng mga Amerikano na syempre yung pagtingin mo na ito yung wika ng iyong mga kolonisador at pag nagagamit mo ang kanilang wika ay parang lumalapit ka sa katayuan o sa stature nila na hanggang sa kasalukuyang panahon ay bit-bit pa rin natin. Mm. Siguro kaya diyan pumapasok yung puspusan namin na paggamit ng Filipino sa paraang kung tawagin ay intelektualisado. Kasi na-expose tayo sa paggamit ng Filipino sa mga chismis, sa mga kwentuhan na casual. So, akala natin hanggang ganun lang ang gamit ng wika. Pero napakalaki din ng potensyal nito na magamit sa iba't ibang sangay ng karunungan. Halimbawa, sa UST, marami kaming success stories ng in the more than 3 decades, yung tinatawag namin panayam pang-agham. So meron kaming scientist dito, isang academician ng NAST, si Dr. Fortunato B. Sevilla, na for decades has been teaching chemistry in Filipino. At mas nagiging magaan yung pagtuturo ng chemistry para sa kanyang mga estudyante. Kasi yung barrier, yung intimidating barrier na nililikha ng mahirap na nga yung content, ang hirap pa ng language na gamit mo. Kahit papaano ay nababawasan kasi mas relaxed yung pagdidiskurso sa klase na iyon. At balak naming palaganapin yan sa mas marami pang fields. Kaninang umaga nga lang, shinare ko yung paliwanag ng Supreme Court sa maraming Latin terms na naririnig natin. At Mm. I appreciated it so much kasi kung sa ganito lang wika dati pa ginagamit, kasi siguro kaya napupushback, lagi tayong may excuse, sinasabi natin, ay, hindi pa siguro handa. 1936 pa lang, tinangkanan ni Manuel L. Quezon na i-institutionalize ang wikang pambansa. At kahit sa provision ng latest constitution natin, nandun pa rin sila sa level ng at ito ay i-develop o i-cultivate. Pero kung ang mindset natin lagi ay hindi pa siya handa, hilaw pa siya, ay
darating ang panahon na mag-evolve din yan. Without really those efforts na gamitin ito sa intelektualisadong paraan, ay mababansot talaga yung tingin natin sa wika na hanggang pang chismisan na lang yung kanyang gamit at hindi pwedeng gamitin sa court, sa mga medical procedures, at sa iba pang Senado. intellectualized Ang discussions. ganda ng ano, no? Ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Ringo, no? Na parang Mm. gagamitin mo siya sa isang intelektualisadong paraan. Nakakatuwa kasi marinig mo lang si Ringo parang o nga no, pwedeng ganyan ang gamit ng Filipino. Pero si Royce Torres, ay nandito na naman si Royce, ang presidente ng Iligan Medical and Pop School. Tama yung point niya Sa mga probinsya, ang mas ginagamit kasi yung mga dialects nila. Mga So, hindi wika ba nila. yan hurdle? Oo. Hindi ba yan hurdle sa pag-aaral at pag-progress na maging mas progresibo ang wikang Filipino at maging magamit siya no ng mas marami kasi Oh, very yes. very regionalistic tayo at very Mm. strong ang affinity sa sariling dialect. Oo. Bago mo sagutin yan, Ringo, susundan ko lang din yung sinabi niya. So, halimbawa sa amin, minsan meron kami associate na galing sa Visayas, no? Sa dating dito sa Manila, marunong magtagalog pero nahihiya kasi pag nagtagalog siya, obvious yung kanyang no, balok Punto. may punto siya. So, nag-i-English na lang siya, no? So, ganun din, yung Ilocano, ganyan. So, instead Komportable sila sa Tagalog, diretso na English kasi mas parang doon mas komportable o mas naitatago yung punto ganun ang so yun ba is that also parang a concern. barrier o a concern na ang dami nating dialects. Yes, una muna yung dialect, no? Kanina ko pa naririnig. Ah, wika ang mga yan, hindi sila dialect, no? O dialekto. Kasi pag sinabi nating wika, ito ay walang mutual intelligibility o hindi nagkakaintindihan pag kayo ay nag-uusap. So, ang French, ang Aleman, ang Japanese, and our 130 to 180 languages, depende kung sinong reference, no? Kasi may 130, 150, may 180 na living languages ay pawang mga wika. Ang Mm. tinutukoy na dialekto ay yung variety sa loob ng wikang yon. Halimbawa, yung Tagalog, wika yan dito sa ating lugar, sa Metro Manila at sa South and Central Luzon. Pero may dialekto o kaunting kaibahan pa din. Halimbawa, yung mga taga South Luzon, yung mga taga Calabarzon, ano? Katulad ngayon umuulan, sasabihin ng mga taga Calabarzon, ay, naulan. So yung kanilang panlapi sa halip na na ay umuulan, ay naulan. So magkakaintindihan pa din tayo o meron pa rin namang mutual intelligibility. Although syempre may mga kaunting nuances, may disturbances kung tawagin. May mga Tagalog na ay mag-urong na kayo ng pinggan. So ano nga yung mag-urong? Ito ba, itutulak ko ba yung pinggan? Pero ang tinutukoy pala doon ay yung paglilinis o paghuhugas ng pinggan. So yun yung mga dialect, yung mga subtype ng isang mas malawak na wika. Then so, doon sa nabanggit kanina, siguro isa rin dyan sa pagtutuwid na dapat nating gawin sa psyche o mindset ng ating mga kababayan na hindi naman ito timpalak na may iisang pwesto lang na up for grabs. In fact, kahit na isinusulong ko na pahalagahan natin ang wikang pambansa, ay hindi ko naman sinabi na tanggalin natin yung Ingles bilang wikang global. O pwedeng mag-coexist ang lahat ng mga wikang ito. Meron nga lang partikular na mga dominyo kung saan mas dapat silang ginagamit. So halimbawa sa ating naiisip na in the hope na mag-dominate ang wikang Filipino na siyang pambansa ay i-bulldozer o talagang along the way yung mga madadaanan niya, no, sisirain niya. Hindi naman ganoon ang ating vision dito. So, kunwari kung may mga Pilipino na nasa magkaibang rehiyon at kailangan nilang magkaugnayan o magkaintindihan, o doon na pumapasok ang espasyo ng Filipino. Pero kung ang diskurso naman ay lalawiganin o sa konteksto talaga ng inyong rehiyon, katulad ng isang tumatakbong gobernador na gustong kausapin yung kanyang mga constituent, of course, mas pipintig sa puso at mas magkakaintindihan kung yung katutubong wika na nila ang kanilang gagamitin. Pero kung may mga partikular na diskurso na kailangan pambansa, katulad yan, Pangulo magtatalumpati before
the entire archipelago, edi mas mainam na Filipino ang gamitin. At limitahan yung paggamit ng Ingles sa mga diskurso na mas kailangan sa Ingles ito gamitin, katulad ng pakikipag-ugnayan sa mga taga-ibang bansa, halimbawa. Mm. Alam mo, Doc D, nung ako ay estudyante, marahil kayo rin, no? Merong penalty, di ba? Dati pag nagsalita ka ng Tagalog, may English penalty. only. Tapos Yes. may mga party sa eskwelahan na English-speaking zones. Yes. Baka ngayon dapat baliktarin na di ba? Dapat English buwagin yung mga campaign. yan. Baka dapat baliktarin na. Dapat may mga zones na dapat Filipino ang ginagamit or dapat encourage sila to use Filipino. Mhm. What do you think, Doc D? Nabutan mo ba yan? May Oo, penalty? nabutan ko yun. Hanggang ngayon meron pa yan, Tawag piso namin kada. violation, oo. Kapag Yes. nanagan Yan ay isang or napakasama ng polisiya na yan para sa akin. Kasi una sa lahat ay hindi dapat punitive o mapagparusa ang pagkatuto ng wika. Kasi sa mga teorya sa pagkatuto ng wika, may tinatawag tayong affective filter. Ito yung takot mo, yung kaakibat na takot sa pagkatuto ng wika dahil nga baka ikaw ay mahusgahan, ikaw ay putsain, halimbawa. So, of course, ang pagkatuto ng wika, katulad din naman ng kahit anong pagkatuto, ay hindi dapat sapilitan under duress dahil sa corporal punishment, ano, kundi dahil sa likas mong pagkahilig dito. So, kung English man ito o Filipino, hopefully ay hindi dahil lang sa negative reinforcer kung tawagin natin. At ikalawa ay, syempre kultura ang kinikitil natin pagka pinupulis ang paggamit ng sarili nating wika dahil ang wika ay synonymous sa identidad. So para bang sasabihin mo sa isang aso, huwag kang tumahol. Aso nga yun, yun ang talagang likas niyang paraan ng pananalita. So it's counterproductive sa kaakuhan or sa nature natin bilang mga Pilipino. ano yung Pero, kaakohan? Kaakohan? Ano yun? Yes, yung pagiging ikaw. Ngayon ko lang narinig yung term na yun, kaakohan. Oo. identity. Yes. Diba? Yes. Tama ba? Oo. Yes. Pero, Kasi alam tignan mo, ninyo ang mga ibang mamamayan ha. Pag pumunta ka sa Europa, mahilig ako mag-travel. I've been to more than 50 countries. Pagpunta mo sa Europa, for example, hindi issue yung English. In fact, they would look at it at secondary importance. Kung ikaw ay Pranses, mataas ang pagtingin mo sa sarili mong wika. At gayon din ang lahat ng kapitbahay natin dito sa Asia. Kahit sa mismong mga kapitbahay natin sa Asian region. Tayo lang yung may paniniwala na ang katubusan natin ay nakasalalay sa Ingles. Totoo naman. And look at what we have mostly produced. So, nag-aambag pa siya sa brain drain, ano? Dahil nga alam nila yung wika na makakapaglingkod sa ibang bayan ay they're using that to their advantage. Kaya nawawala din yung ating mga talento. Ngayon siguro, Doc D and Ringo, kung sisimulan natin yung mga bata na gumamit ng wikang Filipino, sa pag-aaral pa lang, sa elementary pa lang, syempre it would require teachers also, to specialize in, because not everyone is also capable of teaching in Filipino. So, yan ba ay ano sa tingin mo? Baka dapat lahat ng kung magseseryosohin natin, hindi dapat siguro yung lahat ng ating teachers dapat dumadaan sa at least a specialization sa Filipino. Yes. Actually, yung kasalukuyang curriculum natin medyo na-address niya na yan eh. Hindi katulad nung dating Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Elementary Education, na very generic. Kaya nga 'di ba nung LM parang kahit sino pwede magturo ng science. I mean, once you're a graduate of an elementary education degree, lahat ng subject pwede mong ituro, 'di ba? Pero ngayon, sa kasalukuyang curriculum, at least meron ng outgoing curriculum na kasi papalitan na rin ito ulit ng bagong teacher ed. Itong outgoing curriculum ay meron ng kahit 6 units na parang specialization subjects sa iba't ibang areas na pwede mong ituro. Para kung ma-assign ka, halimbawa na magturo ng TLE, meron kang 6 units na content specialization dyan. At meron ding 6 units sa Filipino.
particular na yung mother tongue, no? Kasi mas yun yung wika na tinuturo, yung approach sa pagtuturo ng Filipino sa mga nasa early grades o mga bata ay mas pang development ng mother tongue. May ganyan namang specialization. Okay. O Doc D. Palagi kasing ano dito, no? Palagi nagiging issue yung parang sinasabi natin ng mga estudyante or the Filipinos in general, parang kulang sa pagmamahal sa bayan. Comment din yan, no? Nagiging comment na parang noon, no, there was even a survey, but this was, I think, years ago, na parang ang daming mas gusto nilang maging ibang, ibang citizenship, no? Hindi yung maging Filipino. Ma-connect ba natin to sa, yun na nga, sa parang, sa tingin natin kakulangan ng paggamit ng ating sariling wika o yung pagtingin na yung wika natin ay hindi, yun na nga, pwedeng gamitin sa mga diskursong intellectual, but that ito ay talagang ginagamit lamang. Apparently, sabi nga ni Erap, para sa mga parang second class. Alam mo yun, kanina nag-occur sa mind ko, ba? Yun din ang discussion ng TechVoc eh. Yung technical vocational, palaging pakiramdam second class sa may mga college degrees. Ganun ba yon yung Filipino? Parang second class sa mga talagang proficient in English. Yes. Kaya nga ngayon may bigger project na decolonization. Kasi kung may mga paisa-isa tayong pagsisikap, katulad nito, meron tayong programa at Agosto ngayon, buwan ng wika. So, merong emphasis sa Filipino ngayong particular na yugtong ito. Pero ito ay mga pasundot-sundot lang na effort. Hindi natin mababago talaga yung mindset ng buong bansa at ng malalim na kasaysayan. Kaya yung ating edukasyon ay in a way dapat decolonizing. So anong ibig sabihin ng decolonizing? Yung pagnilaya natin, ano ba talaga ang edukasyon dapat para sa atin bilang mga Pilipino? At pag naisip na natin yung outcome na yun na gusto nating gahinatnan, ay susunod na yung pagdedesenyo ng ating mga kurso, yung paghahanda sa ating mga guro. Kasi parang siguro hindi pa yun ang tunguhin na naiisip natin. Ano? Sa ngayon ay prioridad natin, for example, ang ekonomiya. So pag economics, ano ba yung mga programa at mga kaparaanan na pinakamabilis na magbibigay sa iyo ng oportunidad. So, syempre, yung usaping wika, kultura, parang palayo na ng palayo sa sikmura. Parang ganun ang pag-iisip ng ilan ng mga pragmatikong Pilipino. Pero actually, it's the reverse eh. Kasi kung sa simula pa lang, katulad nga ng sinabi ni dating NCCA Chair, Dr. Felipe De Leon Jr., hindi tayo nag-i-integrate lang dapat ng culture. Kunwari, science subject, tapos papasukan mo ng konting, i-integrate mo yung kultura. The other way around, dapat from the beginning, kultura ang siyang pinagbubukalan o pinagsisibulan ng iyong mga educative efforts. So kunwari, pag nilayan natin, ano ba ang Pilipinas bilang isang bansa, ano ba ang meron at wala sa mga Pilipino, and then saka natin i-design ang ating curriculum. So kunwari kung tayo ay isang archipelagic country na may mayamang agrikultura, so meron ba tayong pagpapahalaga at paghahanda para mapalakas ang ganitong sektor na meron tayo? Parte yan ng Filipino. So yung Filipino na subject, hindi lang siya structural o tinuturuan ka ng wika. Pati yung ways of thinking na maka-Pilipino ay kasama na rin na-develop sa ganong kurso. So, di ko alam kung in the next 10 years or 20 years ay pwede pang magkaroon ng 180-degree turn para mapahalagahan natin kasi di ba yung sa mother tongue, di ba? Sa pagsisikap na sana yun para bumalik talaga tayo sa kung sino tayo. Kaya lang they found it impractical. So sinuspend, in-scrap. So hopefully mapagnilayan natin yan in the future. Maganda yun, Erap. Actually, narinig ko na ito dati kay Father Wilmer Trian, isa sa mga very proficient na translators. Nagtatranslate siya ng mga classics into the Bicol language. So, nung sinabi niya itong decolonizing Philippine education, yes. Iniisip mo talaga, no? Parang ang problema natin, hindi lang yung tama ba yung number of competencies,
Do we have Mhm. enough time for the opening block, the instructional Mhm. block, and all Mhm. of these disruptions? We're able to make sure that Mhm. we are able to protect instruction. Pero decolonize, no? Philippine education. Kaya siguro hindi natin makuha yung tamang dapat gawin para magmahalin ng bayan ng Mhm. ating mga estudyante. Sabi mo nga, Ringo, pasundot-sundot. Lagi naman may buwan ng wika. Dati nga, Yes. linggo ng wika lang yan, naging buwan na Oo, di ba? tama. Pero ganoon pa din, di ba? Parang hindi mo pa rin makita yung tunay, yung pagmamahal sa bayan, no? Yes. Ako, Yes. personal assessment ko yun. Yes. Kasi katulad ngayon, 'di ba, sa mga usaping pampolitika, parang may iba na sinasabi, ay sige, hatiin na lang natin yung bansa natin. Kayong Oo. maka side A, diyan kayo. Kaming maka side B, dito kami sa magtatayo na kami ng sarili naming republika. Isang paraan yan ng pag-iisip na tumataliwas sa kaakuhan mo bilang Pilipino. Kasi marami ka mang isla, ikaw ay iisang bansa at wala dapat makakaisip ng gano'n kung maka-Pilipino tayo mag-isip to begin with. Kasi kung maka-Pilipino ka, isipin mo na ang pagmamahal mo sa bayan ay lampas pa sa mga simpleng political affiliation or political biases of the time. Alam mo yung naalala ko, Erap, no, pinanood natin to, yung Magining Mandirigma, no? Oo. Nick Tiongson ito, no? Ang isa sa linya doon talaga ay mahirap bang mag-isip bilang Pilipino? Mahirap bang mag-isip bilang Pilipino? Parang, if you will look at history, na pag tinignan mo kung paano nag-decide ang marami na nasa highest levels of governance natin, parang nag-isip ba sila bilang Pilipino o mataas ang impluensya, no, ng ating colonizers? Parang Tuloy na nalungkot tuloy pag-isip ako. ko. Hindi, nalungkot ako. Parang kakaumpisa pa Kasi lang ako ng wika, nalungkot na tayo. parang, oo nga buwan ng wika, parang I think we should be doing much more. Dapat mas marami pa tayong gawin, no? Na mga paraan sa mga paaralan. Kasi sa totoo lang, yung buwan ng wika, parang naaalala lang ng mga bata ay sila ay magsusuot ng barong, di ba? Yes. Or may mga activities sa school. Alam na nila yun. But pagkatapos nun, wala na eh. Hindi na isa sa buhay. Yun ang nakakalungkot pa kung ano mga pinapanood, di ba? Hmm. Sa Netflix, sa TV, mas malakas pa yung impluwensya ng ibang bansa like yung mga Korean, di ba? Tsatsagain talagang panoorin eh. Yes. Pero ba't hindi maibigay yung parehong atensyon sa mga wikang Filipino, no, na mga palabas. So I think napakarami pa nating dapat pag-usapan. At isa nga dito sa dapat topic natin ngayong gabi, paano nga in the age of AI, paano saan nalulugar ang wikang Filipino ngayon? Ang AI, marunong ba yung mag-Filipino? Yes. Actually, akala ko hindi. Kasi Oo. ah parang pag sinabing AI, akala ko dati English dahil yung database na pinaguhugutan niya ng mga i-generate niya bilang isang Gen AI ay mostly sa English, no? Mm. Pero nagulat ako kasi ako mismo nakatanggap ng isang ipinasa sa akin na nagkamali ang estudyante na makopya pati yung bahagi sa dulo na may AI. Kaya sabi ko, kahit pala ang Filipino ay hindi ligtas. At ako mismo nasubok ko yung galing ng AI kasi may para sa isang aralin sa Technologies and Translation, kasi isa sa kurso namin ay pagsasalin, ako mismo sinubukan ko na isang bahagi ng aking disertasyon ay inilagay ko sa ChatGPT at sinabi kong translate to English. At namangha ako kasi hindi lang niya natumbasan structurally or linguistically, kundi pati yung pakiramdam or yung tono. Kasi normally yung mga notes ko ay medyo lalo na kung dissertasyon, very academic yung tono. At kung babasahin ko siya at di ko iisipin na galing sa ChatGPT, ay mapagkakamali mo talaga na ako yung nagsulat. Kasi ganun din yung tono ko nung ako yung nagsulat. So sabi ko, at in fact, may nadaluhan ako na isang AI summit, at nabanggit doon na yung mga trabaho may kinalaman sa wikang, isa sa mga unang potensyal na maalis o mawala dahil sa artificial intelligence. Kasi nga, ang translation, you can do that in
seconds through AI. Parang tema ngayon yan ng Komisyon ng Wikang Yes. Filipino. Wikang Filipino at AI. So meron siyang advantages, tapos meron na sinasabi mo na parang medyo nakakakaba yun ha. Kasi kung kaya niyang i-translate, okay na ako dun eh. Pero yung kuha pa niya yung yung tone, kuha niya, for example, yung kasi di ba if you're a writer, kung ikaw ang sumulat, parang nandun ang puso mo eh. Kung paano siya naisulat, ay nanggagaling sa iyong sariling damdamin. Pati yun, kuha ni AI. Well, at least yung surface level. So kaya lang niyang, kumbaga kung nanonood tayo ng X-Men, may character na ang pangalan ay Mystique, di ba? Na kaya niyang gayahin yung itsura mo. Pero hindi niya kayang gayahin yung consciousness mo o yung kamalayan mo. Kaya mahuhuli pa din na ay hindi ikaw yung talagang tao, ikaw ay shapeshifter lang o nagbabalat kayo. So ang isa pang ano ron, nakakatakot doon since yung AI na nga ang nagsasalin. Eh sabi mo, yan ang isa pang, di ba, career path ng ating sana mga nag-specialize sa wikang Filipino. So paano yun? Baka sila din ay maalis no diyan sa isang aspeto na yan. Ganun Sa ba? Meron unang, bang ganung sa isang banda parang yan yung takot natin ano kasi syempre ang mga kumpanya na gustong magbigay ng serbisyo, they would opt for something that is very fast. Kasi kung tao ang pasasalinin mo niyan, halimbawa, ang isang pahin ng dokumento, baka isang buong araw bago niya matapos. Lalo na kung technical yung text, no? May mga jargons na kailangan pang i-verify sa mga specialized dictionaries. Pero sa artificial intelligence, sa isang upload mo lang, sa isang click, kaya na niyang ibigay sa iyo ang resulta in seconds. So pwedeng Mm. isipin, ay, mas efficient to. Mm. Tapos, mababa din ang output o yung puhunan na kailangan nating ilabas. So mukhang nakakaakit na kung ako ang negosyante, I would opt for these automated translators. Pero sa maraming beses na paggamit ko rin naman, like what I mentioned, kaya niyang gayahin yung surface. Like yung tono mo, kaya niyang gayahin. Pero hindi niya kayang gayahin yung mga bagay na mas malalim. Halimbawa, yung mga cultural nuances ng pagsasalin. Halimbawa, sa Koreano, ah yung nakakatanda ay may honorific na ikinakabit sa kanyang pangalan. Si kung nanonood kayo ng Crash Landing on You, for example, magjowa na sina Yoon Se-ri at si Ri Jong-hyuk. Pero ang tawag pa rin ng babae sa kanya ay Ri Jong-hyuk Shi. Kasi hierarchical yung kanilang kultura at kahit jowa mo na to o kahit nga asawa mo pa, yung she na honorific na ikinakabit mo sa pangalan ay nandoon lagi para ipakilala yung paggalang mo sa kanya. So sa atin sa Filipino, kunwari yung nawawala nating kultura na paggamit ng panawag depende sa order of birth. Dati may ganyan yung Diko, Diche, 'di ba? Kung natatandaan niyo 'yon. So pag sinalin mo 'yan, hindi 'yun makukuha ng artificial intelligence kasi hindi niya na-detect na meron palang cultural hierarchy. Yung mga nag-uusap dito depende sa antas nila o depende sa kanilang relasyon. Yun yung mga bagay na hindi niya mahahagip sa ngayon. So gagawa lang siya ng pronoun, no? Or Yes, pangalan. pwede kanyang bigyan. So kung ikaw ay hindi mapanuri, pwedeng maisip mo na ito na talaga yun. Pero pag ginamit mo na siya dun sa target audience mo, they would rebel. They talagang tatatwa nila yung output, sasabihin na hindi ito tugma sa needs namin. Pero Halimbawa sa Ifugao, no, may mga teacher kami doon na tinrain sa Philippine Cultural Education Program at medyo may ibang mga teacher na nagmamadali sa pagpuproduce ng literature, no? Kasi of course may mandate to contextualize, to indigenize at may isa na may mga ilan, may isa na gumamit ng artificial intelligence to show that an application can produce a quick literature. Pero naging mabunga yung workshop kasi doon namin na i-point out na of course it can create kung may fast food, fast literature, like ngayon makukuha mo na. Pero pag binasa natin ng malalim, it does not reflect the cultural values of the community. Hindi yung mga tawag sa mga tao ay hindi authentic. Yung morphology o pagbuo ng mga salita ay hindi
natatangi doon sa kanilang nuances. So, yung mga ganong bagay na hindi pa rin nakukuha ng AI. Ako naman, ang fear ko doon, kasi ngayon sa pag-aaral, pag-uusap natin, no, ang pag-aaral ng wikang Filipino ay hindi lamang para tayo makapagsalita in Filipino. Ito ay para Yes, maintindihan natin ang ating makapag-isip sarili, at makaramdam ang bilang ating, Pilipino. yes, maging yun, makaisip, makaramdam bilang Pilipino, maintindihan ang ating kaakuhan, sabi mo nga, identity bilang Filipino. Lost lahat yon kapag ginamit mo ang AI. Yes. Nakapag-produce nga ako ng isang document na na-translate ko sa Filipino, pero nasaan doon yung proseso na mas naintindihan ko ang sarili ko bilang Pilipino, di ba? Mhm. At mas mapaigting yung pagmamahal mo sa bayan mo at sa Yes. mga kababayan mo. Parang yun ang nawala. Yes. Kasi yung AI can produce, let's say, a children's story that would call the site as rice terraces, but it may not be able to capture that it is indigenously called payo in the local community. Kasi yung pagbabansag mo pa lang o paggamit mo ng mga tamang salita, lumilika na siya ng binubuo na niya yung kultura mo dahil pag nakikilala mo yung mga katutubong katawagan sa mga bagay-bagay, nare-reorient ka na rin yan sa kung sino ka bilang bahagi ng komunidad na yon. Parang dumami ang problema natin. Kanina problema lang natin gas eh. Problema natin yung vouchers. Ngayon, pati yung buwan ng wika na tingin natin sabi nga ni Ringo, parang pasundot-sundot na programa. 'Di ba? Na hindi talaga hindi buo ang pananaw to decolonize Philippine education. At may mas malalim talaga na kahulugan yung paggamit ng wikang Filipino, yung pagmamahal sa ating bayan talaga. Yes. So I think kung iisipin mo, baka nga dapat ituruan muna natin na mahalin ang ating bayan at susunod na yung paggamit ng wikang Filipino. Kasi nga ngayon kung tayo ay naka-focus lamang doon, no? So ngayon meron ng AI, tina-translate, pero yun ba ay nagre-resulta sa mas malalim na pagmamahal sa ating bayan, sa ating bansa? Parang hindi. Yan, kung talagang doon naman yung attack mo sa yung wika, ang ating pasiguro natin na mapalago mo yung paggamit, Mm. mag-result yan. Nagre-result din siya. Oo, pagmamahal sa bayan. Pero gusto ko talaga yung concept ng decolonizing Philippine education. Decolonizing. Pero gagawa natin ng iba pang session talaga yan. Mahalaga yan Yes. Oo. Kasi 'di ba lagi noon, parang ito palagi, of course nagiging joke lang, no? Parang parang of course natutuwa naman tayo doon si Lapu-Lapu. I just went to Lapu-Lapu City, no? Na parang Lapu-Lapu was able to defeat Magellan, right? Parang natutuwa tayo doon sa Lapu-Lapu City, pakikita mo 'yon. Pero syempre sa gitna ng syudad, nandiyan yung Magellan's Cross, 'di ba? Parang mas prominent yung lugar niya doon, di ba? Well, of course, that's Catholicism, no? So, Christianity. So, iba ring usapin yan. Yes. May tinatawag din tayo mga colonial counterpoints or kung anong yung mga kultura na mana natin mula sa mga mananakop at iba pang banyaga ay inangkin natin at binigyan natin ng bihis na sariling atin. Katulad ng adobo, may nabasa ako sa sinulat ni Doreen Fernandez na yan ay bit-bit na mga Espanyol. Of course, sa istruktura pa lang ng salitang adobo na nanggaling sa adobar, ay alam mo nang yung pinanggalingan niya ay mula sa labas. At mas ginamit siya nung, di ba, yung galyon, ilang buwan bago ka makapunta dun sa gusto mong kahinatnan. At syempre, yung mga pagkain na dapat mong dala sa biyahe ay yung matagal mapanis. At isa sa mga ito ay yung adobo na may suka bilang isa sa mga elements na matagal makapagpapanis sa kanya. Pero ngayon ay mamalaki natin ito bilang isa sa mga Filipino dishes. Kumbaga pag may tinanong ano yung putahe na masasabi mong Pilipino ay baka isang adobo sa unang maisagot. Kasi isa rin yung halimbawa ng colonial counterpoint na merong pagtatagpo pero isa ring paraan ng
rebelde natin o pagtitiwalag natin yung pagbibigay natin ng bago at sariling identidad dun sa bagay na inangkin natin para masabi pa rin uniquely Filipino yan. Tama. Ayan, no? The term adobo country is a popular colloquialism and cultural moniker for the Philippines. Tayo ang adobo country. Okay na rin yun, no? Kesa naman bullying capital of the world. Okay na ako sa adobo country. Ay, nako. Okay, so last 5 minutes daw sabi ng ating mga kasama dito. So siguro hihingan ka namin ng huling siguro pananalita o siguro call to action. Ano bang paano ba natin sila ma-encourage na bigyan ng chance at buksan naman ang ating kaisipan sa lalo sa mas malawakang paggamit ng wikang Filipino. Sandali, ano natin, sagutin Oh, sige. Okay. Meron may question ba? Sige, bago si Ringo. Okay. Kanina pa siya nagko-comment, wag to ako sa mga comment niya, may eraser heads pa. Sabi niya, yung kalidad ng lokal na mga palabas ang isa sa nagpapawalang interes sa Filipino. Paulit-ulit na storya ng paghihiganti ng api, mayaman laban sa mahirap, kabit at sigawan. Sinong susuporta dyan? Komedya na ng insulto, tapos may makikidnap at marirescue. Parang mainit ang ulo ni Red Casala. Dito sa mga sabi nga natin, parang hindi kagandahang content, no? Na nasa Filipino, nasa wikang Filipino. Teka, meron ding isang tanong dito si Royce pala. Sabi niya, sa palagay niyo po ba, Sir Ringo, tataas ang ating PISA assessment test results kung ito'y nakasalin sa Filipino? Dalawang sasagutin mo, Ringo. Yes. So sa unang tanong sa kalidad, 'di ba nga ang wika kasi ay nakabuhol na rin sa kultura. Kaya kung ano yung ating napapanood sa wikang ito, iniisip natin ganyan din siguro yung kultura o paraan ng pamumuhay ng mga tao na kinakatawan ng wikang yun. Pero on the broader perspective, baka ngayon yung isa sa mga dahilan ng dapat na paglaban natin sa kolonisasyon. Kasi pag tinignan natin yung padron or yung pattern ng mga teleseryeng ito, ay baka inangkin din natin ito mula sa labas. Kasi yung ganyang paulit-ulit na mga teleserye na may mga archetype ng mayaman at inaapi ay una kong napanood sa mga teleseryeng mula sa Latin America. Katulad ng Marimar at iba pang mga inimport mula sa kulturang Latin American, which may resemble very much Philippine culture, pero baka may mga natatangi pa rin tayong kwento na mas dapat nating itampok. Napakaraming kwento ng isang bansa na may 7,107 islands na pwede nating masaliksik at maitampok dito. Ano ba ang pamumuhay ng mga Ivatan sa Batanes? Ano ba ang konteksto ng mga magsisibuyas sa Nueva Ecija? Kasi nung huling panahon na nagtangka tayong gawin ang mga yan ay napakaganda. Katulad ng Muroami na ipinakita ang buhay ng mga Pilipinong mandaragat. Nakita natin sa simpleng teleserye ni na Enrique Hill at Liza Soberano ang buhay ng mga nasa norte na nagtatanim ng strawberry. So, ang dami nating kwentong masasabi nating katutubo sa atin na mas dapat nating tuklasin, saliksikin, tuklasin at itampok kumpara doon sa mga patterns ng nakasanayan natin mula sa inangkat din naman natin mula sa labas. Then, yung ikalawa pong tanong ay, ano nga po ba yung ikalawang tanong? Yung PISA scores na. PISA results. PISA results. So, kailangan syempre ng higit na empirical study, no? Pero pwede nating sigurong subukan kasi sa dating pananaliksik, bakit ba itinuturo yung L1? Mas nakaka-build daw kasi ng content yung estudyante pag una mong pinakilala sa kanya ang konsepto sa paraan na naiintindihan niya. At pag nag-introduce ka ng L2 o ng language 2, let's say by grade 3, in-introduce mo ang English, yung utak niya ay may pondo na ng kaalaman na nire-relabel mo na lang o binabansagan mo na lang sa ibang wika. Kunwari, kung nung bata pa lang siya ay ipinaintindi mo na ang konsepto ng, halimbawa, pagkalason, pag may kinain ka na hindi tama,
later on, pag tinawag natin yung um, food poisoning dahil sa E. coli, dahil sa Clostridium botulinum o kung ano mang uri ng bacteria na nagdudulot ng food poisoning, madali mo na siyang ma-associate dun sa naunang pondo ng kaalaman na inilatag sa'yo during the foundational years using the L1. So, dapat siguro pag-aralan kung may disconnect. Kasi baka yung konsepto ay inintroduce sa wikang hindi fully na-absorb ng bata. And of course, yung assessment ay nasa wika din na hindi niya masyadong naiintindihan. Kasi yung content is already complicated. But the language by which the content is wrapped is a second layer of complication. Kaya sa halip na ipaabot natin yung edukasyon sa bata, ay para bang inilalayo pa natin at pinagkakait sa kanya, ay inaccessible sa ito kasi mahirap yung content at mahirap din yung language na ginagamit ko. Pero I think dun sa ang isang tanong ay yung bang test sa PISA kung sa Filipino baka mas mataas ang naging scores kasi daw dun sa ibang bansa yung mga OECD countries yung mga estudyante na kumuha ng test dun sa language nila. Baka not makatulong, necessarily. pero like what I said, kung yung konsepto kasi from the beginning ay hindi mo naman itinuro din sa Filipino, Correct. kahit yung assessment ay gawin mong Filipino, mahihirapan silang pagtugmain yung i-associate yung content at yung assessment. Kaya mainam kung sa simula pa lang, katulad nung in-example ko kay Dr. Sevilla na chemistry, a very complex branch of science, ay itinuturo niya sa Filipino at naiintindihan ng mga bata. So, yung assessment naturally would also be easier for them. Tama. Yan yung alignment ng curriculum, ng instruction, at ng assessment. Balik ka na naman doon. Okay. Alam mo, dapat magpa-final words na to si Ringo. Pero parang nasa gitna pa tayo ng maproblemang usapin. Attorney E. Siguro hingan na natin si si Ringo. Sige. Very quickly na lang, kapag ikaw ay hindi nandito sa iyong trabaho bilang isang educator, isang guro ng Filipino, ng wikang Filipino, EdLight, anong hobbies mo? Anong ginagawa mo? So EdLight ang portion namin. Kung hindi ako teacher? Oo. Kung hindi ka teacher, kung wala ka sa UST, siguro baka broadcast journalist. So, isa pa ding profesyon na may multiplier effect. Pero sa kapag hindi ka nagtuturo, wala ka dito sa mga ginagawa mo ngayon, on the side, ginagawa mo, kasi parang napakaseryoso mo, Ringo eh. So, ako traveling. I love to travel. Ito yung Filipino na nosebleed no? Kanina pa no? Pag narinig salita si Ringo no? Yes, kung sa simula pa lang actually ganun na ang wikang lantaran natin or in-expose natin yung ating mga anak mula pagkabata, baka ganito din ka-natural yung kanilang pag-Filipino. Marahil naninibago lang tayo kasi nagagamit natin sa intelektual na diskurso o talakayan ang wika natin. Dahil nga sanay tayo na nagagamit lang ito sa pagchichismis, sa pambabash, sa pagkukwentuhan tungkol sa mga artista. Kaya tayo mismo bumababa ang tingin natin sa ating wika. Pero kung itong halimbawa natin ngayong gabi ng paggamit ng wika sa intelektual na paraan ay mag-a-amplify sa iba't iba pang disiplina, halimbawa ang impeachment trial na napapanood natin ngayon, baka lahat ay nagiging abogado na din at nag-iisip na ito ang argumento, etc. Sa halip na masaya na sila sa mga splices na kanilang napapanood dahil nga na-empower sila ng wika na maging marunong. Okay, on that note, kailangan pasalamatan natin si Ringo. Ang ganda ng discussion. Nakakatuwa. 1 hour na ha, Ringo. Baka ang bilis natin. Diba? Lagi namin sinasabi sa mga guests namin, hindi nyo yan mamamalayan ang 1 oras. Pero bago tayo magtapos, ano ba sa Filipinong impeachment? Baka dun para mahirapan na ako. Well, isang rule yan ng pagsasalin kasi maraming na-turn off sa pagsasalin. Sasabihin nila, ay, ano yung square root? Tatawagin ba naming ugat parisukat? Wag na ituro yung math sa Filipino.
yung mga jargon o mga technical terms ay hindi naman na natin isinasalin. Pero yung paraan kung paano natin ito ipinaliliwanag ay sa wikang naiintindihan. So, sa pagkakatanda ko, impeachment ay impeachment pa din. Impeachment pa din siya. Ito Iba lang pa spelling. ano di ba? Sa eroplano, sabihin nila, kailangan ilagay na ang ating sinturong pangkaligtasan. O, di ba? Sinturong Yes. pagkagtasan. Nagharap na Although mas sinturong. okay na rin siguro yung seatbelt. Hindi, sige, ginagamit. Ginagamit pa rin eh. Oo. Gamit. Yes. Tama naman, nakakatuwa kasi may effort na mag-translate at elegant naman yung wika. Okay, so Okay. Maraming salamat, Ringo. Maraming salamat po, attorney and doktora. salamat din sa iyo. Ringo, nakakatuwa naging discussion natin ngayong buwan ng wika. So thank you, Ringo, for Thank being you. Okay. Maraming salamat. Doc D, ano nang susunod natin next week? wala. Ang ganda ng discussion, nakakatuwa. Pero bago tayo mag-conclude, basta mag-shoutout na naman ako kay kay Rom and Lai. Yun na naman ang aking shoutout, si Rom at si Lai. Every single Monday, nagpapaalala sila na dapat i-shoutout ko sila. Ikaw, wala bang nagpaalala sa'yo na i-shoutout mo sila? Siyempre, yung aking mga anak, yung aking mama na nanonood palagi. Of course. O pero hindi na niya tayo sinisita, in fairness. Oo. Sa laging nanonood yun. At siyempre, yung ating mga masugid na tagapanood at taga-subaybay. Si Roy, si Ann Abacan. Si Roy, si Ann, si Ann Abacan. Girly Sarantes is here from Lasal, Bacolod. Teacher din to sa Filipino, trainer natin. So, anong next activities mo for the rest of the week before we have Usapang Ed again on Monday? Oo, bukas meron akong seminar para sa mga eskwelahan sa Taguig. Yung GPSOA organization dyan na rin sa BGC. Tapos nasa PCU ako sa Wednesday. At yung iba, tingnan nyo na lang sa Facebook. Ikaw, meron kayong... Marami yata ang nakapanood nung Friday. Sumama din sa ating sessions on the learning leader. So itutuloy natin to ngayong Saturday. Si Dr. Miguel Rapatan at si Ryan Gallego. Kung may poster tayo dyan. So hindi pa nakaka-register, pwede pa kayong humabol sa learning leader. And then on Thursday, meron kaming napakahalagang meeting. Parang natutuwa naman ako. Makikipag-meeting kami sa mga officials ng BARM para magkaroon pa tayo ng mas mga targeted na programa para sa ating mga eskwelahan na nasa BARM. So yeah. Wow. Okay. So, maraming salamat, Doc D, at maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama na naman namin ngayong gabi dito sa Usapang Ed. Muli ako po si Attorney E. At Doc D, dito sa Usapang Ed. Season 2, parang mali na Season 2. Thank you, everyone. Thank you, Ringo. Maraming salamat. Anytime. Very good discussion. We'll see you again. I would. Okay. Yes.